Good morning, brilliant people. This is Trevor Pergazzi and welcome to Trevor Talks. In today's conversation, kinuha ko tong comment na ito doon sa na-post ko last night about what if sabihin ko sa iyo na sa unang taon lang masaya sa abroad and the rest nakakapagod na. Tutuloy ka pa rin ba? So, di ba yun yung post ko last night? And isa ito sa mga nakita kong komento doon na sabi ni teacher, ganon din naman po dito sa Pinas, sir. 'Pag newly hired ka masaya pa, ha, 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 ha. Okay, good. Alam niyo totoo 'tong sinabi ni teacher, kasi nag-work din ako before sa Department of Education and sa pinakaunang taon napaka-passionate ko talaga. Alam mo yung excitement mo na parang nilalaban mo talaga everyday, ang aga mong gumising, ta's late ka natutulog, nag-prepare ka ng mga materials for teaching and all. Lahat ng motivation talaga sa mundong ito nasa sa'yo kapag bago ka pa sa trabaho, okay. So same lang po talaga ang sitwasyon. Pagdating mo dito sa Taiwan, gano'n din po yung magiging experience mo. Alam mo yung ang dami mong gustong ikwento sa mga videos mo kasi ako din, eh, okay. Makikita niyo 'yan sa aking mga videos before. When I started here, nung pinakaunang taon ko pa lang, napaka-excited ko talagang ikuwento lahat ng mga bagong karanasan ko dito sa Taiwan. Lahat-lahat halos. At saka kino-compare ko pa yung sitwasyon ko back in Philippines and then here in Taiwan. Ang dami ko talagang kwento before. Pero bakit ko 'to gustong i-discuss sa inyo ngayong araw na ito? Before ako magpatuloy, disclaimer po sa lahat na hindi po ito para sa lahat ng OFWs ang video na ito. Kasi iba-iba po ang ating mga buhay dito sa another country. Ang video na ito ay para doon sa nag-iisa lang talaga sa Taiwan. Okay? That means to say, wala kang family dito. Kasi yung iba po nating mga foreign teachers here in Taiwan, kasama po nila ang kanilang husband or wife or ang kanilang mga anak. Pwede din po yung kanilang mga kapamilya, yung parents nila at the moment ay kasama po nila ngayon sa kanilang bahay. Kaya never talagang magiging malungkot ang buhay nila because meron silang nakakausap. Okay? Kaya sinasabi ko na ang video na ito ay para doon sa mga OFWs na nag-iisa talaga dito sa Taiwan kagaya ko. At kung yung buhay mo ay parang tulad ko na hindi din ako mahilig gumala, hindi din ako mahilig sumali sa mga circle here, ang video na ito ay para sa iyo at maiintindihan mo kung bakit ganito ko siya in-explain sa iyo. Ganito yan, totoo po na same lang po ang ating ma-experience back in the Philippines and here in Taiwan. Sa una lang po talaga siya masaya. At the end of the day, nakakapagod na. But what's the difference na gusto kong i-emphasize sa video na ito? Sa ibang bansa po kasi, ikaw po ang gagawa sa lahat ng bagay. Naintindihan? Lahat-lahat po ng kailangan mong gawin sa buhay to survive, ikaw po ang gagawa niyan. You cannot ask anybody to help you. Yun po ang reality. Kasi sa Philippines, oo, napapagod tayo, totoo po yan. Pero at the end of the day, pag uwi natin sa bahay, we can ask anybody to cook food for us, to wash the dishes, to wash our clothes, to prepare our things for school, and everything else. Meron tayong pwedeng tawagin to help us to carry the things. Dito sa abroad, no. Kahit gaano kahirap yung araw mo, kahit gaano kabigat yung pinagdadaanan mo, you cannot ask anybody to help you. Kasi kanya-kanya po ang laban dito. Kahit meron po kayong mga kaibigan, you cannot call them anytime. Kasi meron din po silang mga trabaho kagaya mo na nakikipaglaban din po sila sa abroad. Kaya masasabi ko talaga na iba po yung pagod dito along the way pag tumagal ka na here in this country. Kasi maiintindihan mo na mawawala ka sa kwento sa Philippines. Lahat ng occasions na dati parte ka nito at napakasaya nyo together, wala ka na. Hindi mo siya maibabalik. Hindi mo na siya mai-experience. Kahit bumuo kayo ng family here in Taiwan, sabihin natin na nasa Taoyuan ka ngayon at saka napakaraming Filipino. So you can go together, you can make a group, and then magpa-party kayo every weekend. Good for you. Pero hindi mo pwedeng mapunan yung kakulangan na wala ka sa family mo at wala ka sa tunay mong tahanan.
Yan po ang totoo. Kaya at the end of the day, unti-unti po kayong mapapagod. Kaya nga, gusto kong i-emphasize sa video na ito na kapag nag-abroad kayo, dapat konkreto po ang ating mga goals in life. Dapat fix po tayo sa ating mga target. At yan po dapat ang unahin ninyo. Hindi po yung paglapag nyo dito sa Taiwan, automatically gala dito, gala doon, enjoy party and all whatsoever. Parang walang direction yung life. Huwag ganun. Kasi pagdating ng panahon na napagod ka, pagdating na pagdating ng panahon na na-burnout ka na at gusto mo nang bumalik sa Philippines, iniisip mo na wala kang karapatang tumigil at huminto at magpahinga. Kasi nga, wala kang nagawa. Dumaan ang 5 taon, 10 taon, wala kang nagawa sa Pilipinas. Kasi hindi mo finokus yung pinaka-target mo. Yung mga individual na after 2, 3, 5 years, confident sila na bumalik sa Philippines, ibig sabihin nun, nagwagi na sila, na-achieve na nila ang pinaka-goal at para sa kanila wala nang dahilan para magpatuloy. Ganun kasi ang konsepto. Hindi natin dapat pangarapin na magtagal tayo sa ibang bansa kasi hindi po ito ang buhay na dapat pangarapin ng lahat. Actually, mahirap po siya. Ako po ay isang masipag na individual, pero meron pong elemento sa abroad na hindi mo kailanmang mai-experience kung nasa Pilipinas ka lang sana. Ganun yung konsepto ko at realization ko so far. Kaya kayong mga nanonood dito, i-keep nyo tong video na ito at pahalagahan po ninyo ang goal ninyo. Pagdating nyo sa abroad, automatically, i-target mo yung pinakagusto mo talagang tapusin sa Philippines. May mga kilala akong mga teachers na nag-abroad sila after 2 months or after a year, umuwi sa Philippines. Bakit po? Kasi wala silang utang. Wala silang pinaglalaban. Kasi mahirap nga dito. Oh. Tapos kasi wala silang pinaglalaban, may maganda silang bahay sa Philippines, may negosyo yung pamilya nila, okay naman yung buhay nila, 'di ba? So, after 6 months or after a year, bumalik sa Philippines at nag for good, forever at hindi na bumalik sa abroad. Kasi nga, ang dahilan po kung bakit tayo nandito is meron tayong ipinaglalaban. Hindi tayo pumunta dito just to achieve or experience quality life. Kasi hindi po ito ang kultura na kinagisnan natin. We are adjusting every day. So hindi po ganun kadali ang buhay sa ibang bansa, no? Mag-iisa ka most of the time, gagawin mo ang lahat by yourself, especially sa mga panahon na nagkasakit ka. Kasi iba yung konsepto dito. Ikikwento ko sa inyo in a separate video kung gaano kahirap kapag nagkasakit ka. Ano yung mga challenges na kakaharapin mo sa iyong trabaho here in another country na hindi mo mai-experience sa Philippines kung andoon ka lang sana. Kaya dapat konkreto kayo sa inyong mga pangarap, no? Kasi after few years, for example, teacher ka in another country, malaki yung sahod mo, tapos yung mga naunang 3 taon na ipinaglaban mo sa abroad, nag-focus ka sa goal mo at na-achieve mo siya, balikan mo tong video na to at sabihin mo sa akin na tama ako. Pag na-achieve mo yung goal mo, kahit wala ka pang malaking ipon, talagang sasabihin ng katawan mo, it's time for me to go back home. Ganun yung magiging konsepto ng utak mo. Balikan mo tong video na to, sabihin mo sa akin na tama ako. Kasi po, hindi po natin maiwawaglit sa isipan natin na napakaganda po ng buhay sa Philippines. There is no place like the Philippines. So dapat ninyong tandaan yan. Okay? Iba-iba tayo ng konsepto, but this is how I'm going to validate this concept. Ito po yung konsepto ko as an OFW na walang family dito sa another country, living alone without circle na kinabibilangan. I'm just living by myself. I have my own world. So after few years, sinasabi ko na I think it's time for me to also make another chapter of my life. Bye-bye!